Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Kabayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng Muting Channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli na rin pasalamatan si Kabayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Kabayawa. Ngayon po ay August 2, 2025 at pinapang 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon din po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. At magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphone, sa kanilang mga tahanan upang tayo po ay panoorin, pakinggan, patuloyin sa kanilang mga tahanan. Sana hindi lamang po sa kanilang mga tahanan, kundi maging sa puso ang pagpapatuloy ng bawat isa. No? Muli, isang mabiyaya pa hindi po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin na pangalan ng The Assembly of Yahweh. At ang ating pagsasakon po ito, kaunting kaalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikalawang na bahagi na. Kung ating tinatalakay, hindi sa sulat ni Santiago, no? Ano ba ang pinagmula ng mga pag-aaway-away at alitan ninyo? Hindi ba ang masamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? May mga ninanais kayo pero hindi ninyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi ninyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At kung humingi naman kayo, wala kayong tatanggap dahil humingi kayo ng mas motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Kung kayo mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mong nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. So, yun po ang ating pong paksa. Tayo po ay nasa huling bahagi na. Araw po ngayon ng Sabado, ika-anim na po ng ating bahagi. Isang magandang hapon, Brother Milano Umali, Juliet Umali, Lisa Indi Licorsiga, Sister G. Macar, Rosly Bandojo, Brad Jesse Juarez, Brad Noli Tungkua, Carlo Roll, Sister Chris de la Cruz Kim, gandang hapon, Melchor Pasis, Sister Cristina Juarez, Lolita Corsiga, Brad Sam Rotoni, Brad Wilfredo Bedes. Kasama na po natin yung kanyang ama si Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Troy Corsiga, Leonardo Corsiga. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. Brad Edmondo Umali, Fortunato Juarez, magandang hapon. So, dito po sa huling bahagi ng ating pong pagtalakay, at marahil magtataka ang bawat sa atin na
Bakit, bakit ba napakaraming reliyon at bakit sa dinami-dami ng reliyon wala man lang nakatugon doon sa sinasabi ng kasulatan, ano? Meron ho kasing dahilan eh. At saka ho, itong panghuli makikita natin na tama nga pala eh. Tama na talagang maraming tao ang hindi nagpasakop kay Abay Hawa, no? Kaya nga sana, kung nakita natin yung labas sa kapulungan, talagang hindi ko nagpasakop. Sana naman doon sa loob na ng kapulungan. Yung loob na mismo nasa loob. Yung mga tinatawag niyang katawan. Na dapat makita natin na hanggat hindi ko nagpapasakop ang tao kay Abay Hawa, siyempre, mananatiling alipin ka ng naman. Hindi ko nakikita ng isang nasa laman yung bagay na sinasabi ng espiritu. O tatandaan niyo, ulitin ko. Dalawa lang naman ho eh. Hindi naman mahirap hindi mahirap yung aral ni Abay Hawa. Pinahirap pa nga eh. Pinahirap pa ng mga reliyon eh. Lahat ng reliyon, nagkanya-kanya. Nagkanya-kanyang aral, doktrina, indoctrination, lahat. Walang reliyon na nagturo nung talagang sinasabi ni Abay Hawa. Wala ho. Miski yung sinasabi nilang mga Hudyo dyan sa Israel, sa Jerusalem, wala ho. So, alas 4:31 na, no? Sister Shirley Radaliza, yan, magandang hapon. Sister Lori Calderon, John Mercorsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Sebastian Juarez. Okay, 4:31 na. Nakuna ho tayo sa aking pasa. So, itutuloy ko lang ho yung ating paksa o yung binasa ko kanina. Dito sa Tagalog ang Biblia, nakalagay yung ganito. Kayong mga mangalunya, ito yung tinalakay natin kahapon. Hindi ba kayo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? So, doon pa lang makikita natin, kung kaaway mo si Abay Hawa, kaibigan ka ng sanlibutan. Kung kaibigan mo si Abay Hawa, o kaaway mo ang sanlibutan. Vice versa lang naman ho eh. Diba? Ano sabi niya? Sino man nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Hindi ko kasi napupunan ng maraming tao na niisip niya yung kanyang pangaraw-araw na ginagawa, lalo yung gawin ng sanlibutan, yung pala nakikipag-away na siya kay Abay Hawa. Hindi niya napapansin, hindi niya napupunan. Kasi tuloy lang yung buhay eh. Pero yung pala, yung pita ng laman, pita ng mata, nakikipag-away ka na pala kay Abay Hawa. Hindi mo lang napansin dahil doon sa paligid mo, akala mo nakakaangat ka na, kumbaga, nasa kapulungan ka, nasa assembly ka, pero yung ginagawa mo, pares na nung ginagawa, noong mga nasa sanlibutan, kaaway ka pa rin ni Abay Hawa. Kahit nasabihin na natin na ikaw ay nasa kapulungan. Matatandaan natin, si Solomon, si Judas, si Ananias at saka si Sapphira ay naging lingkod din naman ni Abay Hawa yan. Di ba? Maliwanag mo yun. Ibig sabihin lamang, hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nasa kapulungan na, nakakahigit ka na. Kasi nga, kung ikaw ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan, sa halip na maging kaaway mo ang sanlibutan, kinaibigan mo siya, o di kaaway mo naman si Abay Hawa. Hindi na balik kaaway mo yung sanlibutan, basta kaibigan mo si Abay Hawa. O na kay Abay Hawa ka. Di ba? O, kaya lang, hindi nga talaga magawa ng isang nasa laman
na hindi siya makipagkaibigan sa sanlibutan kasi nasa laman siya eh. Oo, yun ang hindi kayang isipin ng isang nasa laman yung naririnig niya ngayon. Halimbawa, o kaya yung nakaraang ilang araw natin, hindi kaya nung laman sapagkat wala nga yung espiritu, wala yung banal na espiritu. Ano? Sabi niya, o inisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita na walang kabuluhan, ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanigay. Tingnan ninyo dito sa Tagalog ang Biblia. Pagka binasa ninyo, marahil doon sa unang basa, hindi nyo mapapansin o hindi nyo maiintindihan eh. Pero tingnan natin dito sa mababang salin. Yung 5, huwag niyong ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Ito ay FSB. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. O ito maganda, medyo mababaw na. Ibig sabihin lamang dito, ayaw ni Abay Hawa na may kaagaw. Oo, yung banal na espiritu na pinatira sa atin, ayaw niya na may kaagaw. Ano ba ang kaagaw ng banal na espiritu na pinatira sa atin? Yun nga ho, yung pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay nito. Diba? Miski nga ho sa lumang tipan eh. Diba? Isa siyang mapanibughuing Diyos. Talagang ang gusto niya, siya lamang. Paano? Ang kaagaw mo ay yung sanlibutan. Ang kaagaw na Abay Hawa, yung sanlibutan. Yung laman. Paano yun? Yun nyo ha, ulitin ko. Huwag niyong ipagpawalang bahala. Ipagwalang bahala ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Diyos. Ang nakalagay ho kasi doon sa ASND, di ba dito sa FSB, ayaw ng Diyos. Sa ASND, ayaw ng espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Sa FSB naman, ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa espiritu na ibinigay niya upang manirahan sa atin. Ayaw. Pero mo, ayaw ng espiritu na ibinigay sa atin, na pinatira sa atin. Ayaw niyang may kaagaw. Ayaw. Miski yun ang sinangangaral na, ang umibig ng higit o umibig sa ama, sa ina, sa kanyang magulang o sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa, ng higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi, no? Wala ko tayong magagawa. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya pala, gano'n na lamang yung ipinakita ni Abay Hawa sa atin na nangyayari sa mundong ito. Kaya pala, dahil ang mga nasa laman alipin ng laman. Naintindihan na ba natin yun? Ayan. Then, tuloy natin. 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalang biyaya, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, dapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kasi kung hindi ho magpapakumbaba tayo, mananatili, ibig sabihin pala, nagmamataas tayo. So, kung nagmamataas tayo, ayaw nating pasakop kay Abay Hawa. Ayaw nating pasakop dahil nagmamataas tayo. Di ba? Tapos, sabi niya doon sa, ito yung didiinan natin, Sabi niya doon sa 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, tatakas siya sa inyo. Tanong.
Kapag ang isang tao ho ba hindi napasakop kay Abay Yahweh, anong mangyayari? Natural, yun hong laman, yun hong dyablo. Paanong tatakas ang dyablo? Eh, hindi ka naman nagpasakop sa Espiritu. Tatandaan ulit natin, ang dyablo ay yung laman. Si Abay Yahweh ay Espiritu. Pag hindi nagpasakop ang tao kay Abay Yahweh, alipin ka nung laman. Kaya pala, lahat ng relihiyon, alipin ng laman, wala si Abay Yahweh sa lahat ng relihiyon. Wala. Kaya lahat ng relihiyon nasa laman. Kasi ang liwanag po dyan pasakop kayo sa Diyos. Hindi naman nagpasakop sa Diyos Ang relihiyon, wala ang pagpapasakop. Kaya nga sinasabi ko nga kanina, kanya-kanyang aral, kanya-kanyang doktrina, indoctrination, kanya-kanyang turo. PDD, may piyesta ng Diyos. INC, taunang handog na pasasalamat. Sinabi ba ni Abay Yahweh yun? Wala. So, hindi sila nagpasakop. Kaya yung dyablo, hindi tumatakas. Andun lang. Nakakatawa, nakaranas tayo lahat ng salitang rebuke, Noong panahong yung bawat isa sa atin napunta sa reliyon, yung nire-rebuke, in the name of Jesus, di ba? I command you, di ba? Yung daw espiritu ng diablo, pinalalabas. Nangyari yan, ito, tingnan ninyo, yung kwentong ito, ito yung nakalagay doon sa 12 ng Mateo. Tingnan niyo pagkaalis ni Yahushua 12:9. Sa pook na yun, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Yahushua. Teka. Ano ito? 12, doon na. Sa 22 na. Layo na pala yun. Sabi niya dito, 22. Dinala noon kay Yahushua ang isang lalaking bulag. Kasi parehas din Meron ding, sa 9, Ito ay 12:22. Ayan. Pinagaling siya ni Yahushua kaya't siya nakakita at nakapagsalita. Na mga lahat ng sinasabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Sino yun? Ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Yahushua ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang bayan o sambahayan, sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. 26, ito yung didiinan ko. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Sino? Si Satanas? Yung laman. Kung gayon, paano pa niyang mapapanatili ang kanyang kaharian? Sino ang kalaban ni Satanas? Kinakalaban niya ang kanyang sarili. Yung laman, palalayasin ng laman, kinakalaban niya yung kanyang sarili. Ganyan ang nangyari. In the name of Jesus. Satanas, lumayas ka. Diablo, lumayas ka. Ang nagpapalayas, nasa laman. Yung pinapalayas, nasa laman. Ano sagot niya? Tingnan niyo hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Mangangaral, nasa laman. Inaaralan, nasa laman. Ano ang sinabi dito? Tuloy natin. 27. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. O, di mali pala yun.
Yung laman, palalayasin mo yung laman. O di mali, sabi niya, 28. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo, nung laman, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Iisa lang pala ang makapagpapalayas dun sa laman, yung Espiritu. Kuha po ba niya? Ibig sabihin pala, ang isang tao na nasa laman at walang espiritu, hindi mangyayaring mawala yung laman. Kaya lahat ng reliyon, nasa laman, wala yung espiritu. Apakabigat to kung ikaw ay nasa kapulungan at wala yung banal na espiritu na pinatira sa atin. Sabihin, laman lang. Hindi ka nagpasakop kahit kailan kaya mayaman. Simple lang sinabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Nagpasakop ba? Kung hindi ka magpapasakop kaya Yahweh, nasa laman ka. Hindi natin pwedeng dayain yung sarili natin. Paano ba malalaman, Brad, kung nagpasakop ako kay Yahweh? Paano ba natin malalaman? Natural. Siya yung sinusunod natin. Pero kung tayo ang nasusunod, hindi tayo nagpasakop kay Yahweh. Hindi tayo nagpasakop. Halimbawa, wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawa doon sa sinasabing pananampalataya. Lumilipas yung panahon, yung oras. Minsan dumarating yung isang araw, 2 araw, 3 araw. Wala na tayong pinagkaiba doon sa mga nanonood sa atin na libo-libo. Nanonood lang sila, pero wala silang kapatiran. Hindi nila tayo kapatid. Hindi nila tayo kapwa. Nanonood lang sila eh. Nanonood, nakikinig. Diba? Hindi katulad sa kapulungan, nagkakausap tayo, may komunikasyon bawat sa atin. Yun nga lamang, minsan sa loob sa loob ng isang buwan, meron tayong Zoom, kaya lang ilang din yung nakakarating. So yung komunikasyon wala. Sa loob ng isang buwan na magkikita-kita, hindi ba nangyayari lahatan? Kasi may kanya-kanyang pinagkakaabalahan eh. Yun. Nawala yung pagpapasakop kaya Yahweh. Yung sinasabi nga niya, mga pangaral kayo araw-araw. Nalusunod ba, halimbawa, Brad, perfect attendance ako. Minsan lang ako lumiban. Yung iba naman, sa loob ng isang linggo, isang beses. Napasako ba tayo dun sa salitang araw-araw? Huwag ninyong kalilimutan. So kung hindi, hindi ka nagpasako, ano mangyayari? Hindi tatakas yung diablo. Tingnan nyo, sa iba-ibang sitas iba-ibang sa 4:7. FSB, kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya tatakbo palayo sa inyo. Paano kang tatakbuhan ng diablo ay mong pasakop kaya Yahweh? Diba? Ayaw mong pasakop kaya Yahweh, paano tatakbo siya Yahweh? Yung diablo, yung laman, paano maalis yan? Diba? Ang Biblia Tagalog 1970, pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So, halimbawa, in-ignore mo yung napapakinggan mo ngayon, di tuloy-tuloy ka lang sa laman. Nakikinig, nanunood, pagkatapos ng panonood, pagkatapos ng makikinig, Brad, may birthday party. Brad, may karaoke. Naku, di may tagayan. Naku, yun yung laman. So, pagka ganun tayo, ibig sabihin, wala talaga siya Yahweh sa buhay natin. Ang nakalulungkot ho dyan, kapag dumating na yung salitang katakdaan,
Eh, yung salitang kamatayan, asa yun dahil nasa laman ka eh. Di ba? Kamatayan mo yan eh. Pagka ang tao nasa laman, kamatayan ang dulot niya. Hindi katulad noong nasa iyo ang banal na espiritu, dito pala makikita na. Ang isang taong nasa laman, stressful. Tatandaan niyo yun. Wala yung kapayapaan, wala yung kalalakan, wala yung pag-ibig sa kanyang kapwa. Gusto lang niya sarili. Kaya kita ninyo, ayaw niya na may kaagaw. Pero mo kung ikaw pala ay kaibigan ng sanlibutan, o di kaagaw mo yung sanlibutan. Kaagaw ni Abayahawa, yung pakikipagkaibigan mo sa sanlibutan. Wala si Abayahawa sa iyo. Mananalangin ka? Paano ka pakikinggan eh, kaibigan mo yung sanlibutan? Hindi ka naman pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kinakailangan isang Panginoon lang. Di ba? Kung uso yung balimbing sa politika, dito sa spiritual, hindi pwede. Kaya kung ikaw ay nasa laman, wala kang espiritu. O ngayon, alam na natin, bakit lahat ng tao, lahat ng reliyon, nasa laman, wala silang Abayahawa. Hindi kailanman nagpasakop. Si Adan ba nagpasakop kay Abayahawa? Yung bang nangamatay sa panahon ni Noe, napasakop ba sila? Yung bang nangamatay doon sa panahon ng Sodom at Gomorrah, napasakop ba sila kay Abayahawa? Si Ananias at saka si Sapphira, napasakop ba kay Abayahawa? Si Solomon, napasakop ba kay Abayahawa? Si Judas, napasakop ba kay Abayahawa? Yun ang mga halimbawa na pagka ang isang tao ay hindi napasakop kay Abayahawa, mananatili yung laman. Kapag hindi nagpasakop ang tao, yung laman, sa Diyos, si Abayahawa o yung Espiritu, hindi kailanman lalayo yung diablo o yung laman. Nandyan siya sa iyo. Mananatili yan. So kung ano yung gawa ng laman, dito sa buhay nito, diba? Inom dito, inom doon, kasiyahan dito, kasiyahan doon. Wala yung espiritu. Di tuwan-tuwa ka ngayon, galak na galak ka, tawa dito, tawa doon. Hit-hit na sigarilyo, inom ng alak. O ilaman eh. Pero wala kang espiritu. Ngayon, kapag ba ikaw inabutan ng kamatayan, kasi patay ka na spiritually. Ang isang taong nasa laman, patay na siya spiritually. Ang tanging buhay lang sa iyo, sa ngayon, ay di yung iyong pagiging tao. Pag inabot ka na ng kamatayan, ano mangyayari? Kung patay ka na spiritually. So, siyempre, mamatay din yung katawan. So, yung buhay na walang hanggan, may pinapangako ng mga reliyon, wala na yan. Hindi mo na makakamtan yan. At tatandaan natin, pagka ang isang tao, wala yung buhay na walang hanggan, miserable na yung buhay niya rito. Di ba? Alam niyo yung buhay nung panahon na, nung una-una, apaka-simple. Sabi ni Santiago, may sakit bagaan sino man sa inyo? Ipatawag ng matatanda sa kapulungan. Pahira ng wika ng langis, ipanalangin, at ililigtas siya. Di Abayahawa. At kung nagkasala, patatawagan. Simple. No? Pero ngayon, tingnan ninyo, ang mundo gulong-gulo. Nanonood ng Facebook, nanonood ng YouTube. Kung sino-sino mga doktor ang pinaniniwalaan. Nauso yung vegetarian diet, na keto diet, lahat. Yung hindi ka kakain ng kanin. Yung pala, yung ikli at saka haba ng buhay ng isang tao, hawak na Abayahawa. Kaya pala, kahit anong gawin mong diet sa buhay mo, kasi stress ka dahil doon sa nararamdaman mo. Si Abayahawa pala may hawak ng buhay ng tao.
Siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay. So, anong saysay? Wala ho kasi yung pagpapasakop kay Abayawa. Kaya ang nananaig, laman. Naniwala kay doktor. Di ba maraming naniwala kay Doc Willie o nagkasakit. Hanggang ngayon, wala tayong balita. Yung naipayo pala ni Doc Willie Ong hindi tumalab sa kanya. Isang halimbawa lamang na lahat ng ating pinanonood, pinakikinggan, pag hindi pala tayo napasakop kay Abayawa, doon pala tayo napasasakop doon sa mga taong yun. Kahit pa yan dalubasang doktor, kahit pa yan manggagamot o nag-aral pa sa Amerika, at hindi tayo napasakop kay Abayawa, yung lamanan. Sabi ni Sister Bibiang Bando ko Brad, kung magkakaraoke ka lang, di ka naman iinom, maliba. Maganda yung tanong na. Sa bagay, pero bihira yun Lalo dito sa Pilipinas. Yan yung minsan yung sinasabi nga, di ba, natapos tayo sa trabaho, so kailangan palipas oras. Yan yan karaoke. Masarap sana yan kung sabi nga, kung hindi lang yan galaw ng mundong ito, sarap sana Kaso nga, sabi ko nga, kung pagkakaabalahan mo yan, sana mas maganda na yung salita niya. Mas natuto ka pa, lumalim pa lalo yung pananampalataya mo. Kesa, minsan, mabuti sana kung isa o dalawang kanta o tatlong kanta. Minsan, maabot yan ng isang oras, 2 oras. Kanta ka ng kanta. Pero 2 oras, kanta ka ng kanta. Pambira yung 2 oras na yan kung nagbabasa ka ng kasulatan. Puro ang dami nating natutunan. Lalago, spiritual natin. Kasi minsan sa karaoke, siyempre, yung ganda ng boses mo, ang lalago dyan, o gaganda. Pero kung ikaw magbabasa ka, malaki ang posibilidad na mas lumalim ka kay Abayawa. Di ba? So sana makita natin yan. O tatandaan natin, hanggat ang isang tao ay hindi napasasakop kay Abayawa, hindi kailanman aalis ang laman. So lahat ng gagawin mo, mananalangin ka, nasa laman ka, mananalangin ka, pakinggan ka kaya, hindi, 59:2 ng Isayas. Yung kasalanan, yun ang hindi nakakapagpakinig sa kanya. Para dun sa ginagawa mong panalangin. Kasi nasa laman ka Huwag nating dayain ang ating sarili. Kapag tayo ay nasa laman, kaaway natin si Abayawa. Di ba? Kasi kung nagpasakop tayo kay Abayawa, kalaban natin yung laman. O di alis yung laman. Di ba? Yung ang tinatanong namin sis. Pero kung halimbawa, 1 oras, 2 oras ka nagkakakanta, sarap sana nun, nga lamang medyo oras na nagbuklat ka, dami nung matututunan yun Di ba? O kaya minsan, kahit na matanda ka na nakikinig, wala't wala pa rin yung pagdating sa spiritual. Bakit? Inaagaw kasi nung laman nung diablo, kaya yung salita na napakinggan, nawawala. O kaya nga, yung nga sinasabi natin, hindi na niya iisip, meron palang isang makapangyarihan sa lahat na siya nagpapagaling dun sa lahat ng ating karamdaman. Ang nabibigyan natin ng pansin, yung mga tao na nasa YouTube, Facebook, na nagpapayo tungkol dun sa ating kalusugan. Ang dami nagpapayo.
Yung tubig na iinumin mo, kinakailangan meron pang asin, meron, kung ano-ano. Meron pang Epsom salt. Kaya nga kung makikinig at manonood lang tayo at pakinggan natin, baka isang araw, butot balat na tayo. Nagkahalo-halo na eh. Walang copyright. Hindi mo pwedeng kopyahin. Kaya kanya-kanya silang aral eh. Kanya-kanya. Simple lang pala. Pasasakop ka lang kay Abay Hawa. Yung haba at saka yung ikli ng buhay ng tao, siya yung may hawak. Kahit na anong gawin natin sa ating katawan, pag kaya na itinakda na ni Abay Hawa, walang mangyayari dyan. Wala na. Kaya nga habang tayo may lakas pa, ibigay na natin. Minsan, nagiging stressful pa ang tao doon sa pagkain, doon sa diet. Kinakailangan ko, ganito lang ang kakainin ko sa umaga, kinakailangan ganito lang sa tanghali, kinakailangan sa hapunan, hindi na kakain. Napapasama pa. Bakit? Lalo ko nagkakasakit eh. Hindi ba? Maliwanag na mga kapatid, sana itong huling bahagi na ito, makita na natin talaga yung ating sarili kung hindi pa rin natin nakikita sa nagdaang mga araw. Unahin natin si Abay Hawa, pasakop tayo sa kanya, tatakas yung diablo. Simpleng-simple yung sinasabi ng kasulatan. Pero bakit ang hirap? Wala kasi yung banal na espiritu. Yung pinatira niya sa atin, ayaw niya may kaagaw. Ayaw. Mapanibughuin kasi siyang Diyos eh. Pero mo, ang kaagaw niya, laman. Nakuha ko ba natin mga kapatid? Kaya kung halimbawa, aalis ka sa kapulungan, saan ka pupunta? Sa mga relihiyon na nasa laman? Saan? Pare-pares na lang kayong nasa laman. Diba? Masarap mamuhay dito sa mundong ito. Kaya lamang, yung ginawa mong pagpapasarap sa buhay na ito, dito ka na rin malilibing. Hindi ka na para alisin dito na Abay Hawa. Dito ka na. Diba? Sarap na sarap ka dito sa buhay na ito, sa laman. Mapapasayo yun. You wish, sabi nga, granted. Tatandaan natin na pagka isang tao wala ng buhay, yan yung yan yung lugar na kung saan walang balikan. Yun, mga kapatid. Kaya ko binigyan ng diin yung 4-7 dahil sabi niya, kaya magpasakop kayo sa Diyos, si Abay Hawa, yung Espiritu, labanan ninyo ang diablo, yung laman, ano mangyayari? Lalayo ito sa inyo. Bakit? Walang laban ho talaga yung laman sa Espiritu. Alam. Sabi ni Brad Carlo, tama po bro, minsan nga puyat pa dahil sa diet. Hindi makatulog dahil sa gutom. Totoo yan nangyayari. Kasi nga, ang pinakikinggan na natin, puro mga tao na. Si Doc Willie, yung mga marami ngayon, puro mga yung isang doktor na herbalist. Di ba? Napaltan si Abay Hawa. At minsan nagiging bukang bibig na ng marami, nung ilan, o nung marami, magaling yung doktor na yun, ha? Samantalang si Abay Hawa, yung nagbibigay ng buhay. Siya yung nagpapagaling ng mga karamdaman. Bakit? Siya rin kasi yung nagbibigay ng sakit, eh. 15:26 ng Exodo. Siya nagbibigay ng sakit, ng karamdaman. Kung may sakit ka ngayon, siya yung nagbigay nun. Bakit ka binigyan? Anong dahilan? Ha? Para mapalapit ka sa Kanya. Diba? Kung yun ang magiging dahilan para tumawag ka sa Kanya, o bibigyan ka niya. Diba? O kaya naman, parurusahan ka,
Dahil sa ginawa mo, katulad nung nangyari kay Paraon. Kaya nga ho yung mandaraya at saka yung nadadaya, nasa kanya lahat niyan. Pero kung nandadaya ka at saka yung dinaya, iisang may hawak, siya may hawak. May sakit tayo, siya may hawak ang may gawa. Bakit? May dahilan. Doon sa ginawa ng pagkakasakit mo, para lumapit ka sa kanya, makilala mo lalo siya. At yung isa naman, yan, parusa sa iyo yan. Alin doon? Yung ginawa niya kay Paraon? O yung ginawa para mapalapit ka sa kanya? Hindi ba? O yun. O muli po, mga kapatid, sa ating mga non-viewers, sana merong natutunan. Bagay si Abayawa rin na may hawak nun eh. Ayun. Sino pa ang hindi ko natatawan? Eto. Sister Shirley Reberisa, Brad Fernando Pronebo Abellera, Sister Elizabeth Dens, yan, magandang hapon. Brad Rodelio Nava, pakiano nyo ho kung meron akong hindi o nalagpasan na. O Leonardo Corsica, nabanggit ko ito kay Brad Noli. Brad Rodelio Nava, Bro Eman, tanong lang po, para po sa pakinabangan ng nakikinig po, kapag po ba nasa iyo na ang banal na espiritu, may pagkakataon po ba na matukso ka ng laman? At meron po ba nangyayari sa kasulatan sa mga kapatid sa kapulungan? O nandun yung pagkakataon talaga eh, talagang tutuksuhin ka nung laman dahil nasa iyo yung banal na espiritu. Katulad nung nangyari doon sa kay Yahweh. Nakita niyo ba yung panunokso ng laman doon? O ganun din tayo. O, ngayon, kung halimbawa, pinatulan mo yung tukso, nakakaano kung halimbawa dumating sa iyo yung kung alisin sa iyo yun. Kung pinatulan mo. Di ba? Ngayon, kung halimbawa napatulan mo at andyan pa rin siya, o may pagkakataon ka. Pero napakabigat kung halimbawa alisin sa iyo, katulad ng ginawa niya kay Haring Saul, mabigat po yun. So sana, huwag na tayong mapatukso. Di ba? Salamat din bro. Rodelio Nava. Bradnel Umali. Rosely Bandoho, kahit nga po Brad sa mag-asawa, kung may lalaki ang asawa o ang babae, may lalaki magsisilos ka talaga, ganun din kay Abayao. Yun na nga eh. Kung may kaagaw ka, mahirap. Diba? Wala katinuan yung pagsasama ng isang mag-asawa kapag merong kaagaw. So yan sa panglaman yan, na aspeto. Di lalo na pagdating doon sa spiritual. Diba? Kaya nga nung una pa kaya nga sinasabi niya, ano ba yung unang utos? Ibigin mo siya ng buong puso, hindi kalate. Hindi 1/4, hindi 3/4, hindi kalate. Buo. Sa kanya lang dapat, sa kanya lang. Diba? Sister Maria Victoria Morales. Cecil Manyoso, magandang hapon. Shirley Bandoho Abrera, magandang hapon. Sister Vivian Bandoho Mana. Jen L. Juarez. Fernando Pronebo Abellera, tama po Brad. Vivian Bandoho Mana, exercise po ng vocal. But, kaya sabi mga kanina, sarap sana kung yung pagkakataon, hindi naman siguro masama kung halimbawa sa loob ng minsan sa loob ng isang linggo, ma-exercise mo yung vocal cord mo. Baka talagang hiling mo kumanta, wala naman siguro. Mabigat kasi, mas binibigyan kasi ng panahon yung pagkanta kaysa doon sa
Mano ba namang magbuklat man lamang nung kasulatan, ano? Oh. Ako, pagka yung tatambay halimbawa ako, antimano, dala-dala ko yung cellphone ko, may application mo kasi yun eh. Pagka ako, buklat. Meron mo, nakatambay ako. Ang palipas oras ko, talaga nagbubuklat. Hindi ba? O, ang sarap. Sarap ng napunong-puno ka nung salita niya Bayawa. Melchor Pasis o Pubro Eman, ang may kontrol ng buhay natin siya Bayawa. O, yun pala eh. O, bakit ang nangyayari nga na kung sino-sino yung pinakikinggan natin, kung sino-sino yung pinanonood natin, samantalang simpleng-simple lang sinasabi niya, ako ang Diyos na nagpapagaling. Di ba? Oh. Siya rin yung nagbibigay ng sakit. Di ba? Oh. Oy, bakit hindi siya Bayawa? Bakit hindi tayo pasakot kay Bayawa? At tantanan natin, tigilan natin yung kapapanood dun sa mga maganda to sa katawan ko, maganda to, inumin na to, maganda to. Ang dami ho. Yung iba namayat dahil sa sinasabi ng doktor. Yung iba, pero iba-iba ng katawan mo kasi natin eh. Hindi ba? Ako naging biktima rin ho niyan eh. Di ba? Ilang taon ba ako naging vegetarian? Pero meron din eh. May sakit din eh. Kasi nga siya Bayawa rin nagbibigay ko niyan eh. So, kinantanan ko na. Nagpasakop na ako kay Bayawa. Ayan. Sister Maria Victoria, tama po bro. Ang sarap kumain. Lalo na gulay ang ulam. Tama ko yan. Tsaka ito tatandaan natin, yung pagkain, hindi na ho makapag, sabi nga ho, yung aking may naging aral na tayo dyan eh. Yung pagkain para sa tiyan, yung pagkain para sa tiyan, yung tiyan para sa pagkain, kapwa iwawasak din niya Bayawa. So anong saysay, anong kapuluhan? Kumain ka at hindi ka kumain, wala rin eh. So, hindi pala doon nakabatay. Talagang nakabatay lahat kay Bayawa. So, sana makita natin at maunawaan natin na pag si Bayawa na talaga ang ginawa natin sa lahat ng ating buhay, yung laman, mawawala na ho talaga sa atin eh. Mawawala na. Melchor Pasis, ang karunungan po ng doktor galing kay Bayawa. Yung mga albularyo, yung mga albularyo na ang mga gamot ay kung saan inuhugot. Paano yun? Pero minsan napupunta dun sa mga halaman, na pupunta dun sa mga ugat-ugat, sa dahon-dahon. Nakakatawa to nakakatawa. Napupunta ngayon doon, yung paniniwala mo, pananampalataya, nawawala si Bayawa. Ang galing ng makahiya. Ang galing ng mga, diba, yung ginagawang mga tsaa, yung pala, puro mga negosyo, hanap buhay. Lahat. Yan yung pinakakikita sa akin ni Bayawa. Yung bagay na yan. Pati nga ho yung yung ginawang alak, guyabano wine. Ang dami na biktima dyan na nakapagpapagaling di umano. Tatandaan natin, wala ho, mga nilikha lamang ho yan ni Bayawa, yung mga puno, kung ano man yan. Isa lang talaga makapagpapagaling sa sakit natin, si Bayawa. Bakit hindi mabitawan ng tao yun? Yung paniniwalang yun. Dahil nga nasa laman ho eh. Aminin man at hindi, magalit man kayo sa akin. Hindi ba?
Baka sabihin ng iba, parang hindi yata amin, brother. Maaring matisod, maaring magalit. Dahil, biro mo, nasasaling yung iyong pinaniniwalaan. Biro mong, ang pinaniwalaan mo, ang nakapagpapagaling pala, yung dahon, yung ugat-ugat. Eh, siya ba yaman nagpapagaling? Hindi ho yan. Hindi ho yung mga bagay na yan. O, sana, maintindihan ano. Ayun. Muli po, maraming salamat at loobin po ni Abayawa. Nabigyan tayo ng kalakasan spiritual yan. Spiritual. Yung sa panglaman, hanggat hindi tayo napasasakop kay Abayawa, yung laman nandyan. Alipin ka niyan. Kahit saan ka dalhin, baling sa kaliwa, baling sa kanan, dadaling ka niyan kung saan. At dadaling ka niyan sa kamatayan. Si Abayawa ang ating bigyan ng pansin. Unahin natin siya. At yung utos niya, ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Hanggat hindi natin naiibig yung ating kapwa, hindi mangyari. Kasi pagka naibig na natin si Abayawa, ng una, ikalawa, naibig natin yung ating kapwa. O pati yung sarili natin, naibig na natin. Kumpleto. Nakumpleto tayo. Nasunod natin yung kalooban ni Abayawa. O di alis. Alis ang dyablo. Oo nga pala, may kapwa nga pala ako. Hindi pala ako pwedeng mabuhay na nag-iisa. Meron pala akong kapwa na kinakailangan kong kausapin, tulungan kung may maitutulong ako. Kailangan ko pala yan. Kasi magpapalakas din sa akin yan eh. Nakatulong ako sa aking kapwa, nasunod ko rin yung kalooban ni Abayawa, nakatulong pa ako sa aking kapwa, nagkaroon pa ako ng kagalakan sa aking buhay. Yung bunga ng espiritu na nangyari pa sa akin. Diba? Maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin. Sana nabasa ko lahat yung aking minsan baka mamaya bakit hindi ata nabanggit yung pangalan ko, brad? Di ba? May ganun sige o. Ayun. Pag wala ho tayong kapwa, hindi tayo nagpapasakop kay Abayawa, tandaan nyo yun. Itsura lang tayo ng libu-libong nanood sa kapulungan na walang ginawa sa buhay kundi manood at makinig. Pero walang ginagawa sa kanyang kapwa. Hindi natin naiibig si Abayawa. Tandaan mo natin yan. O muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon, magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abayawa sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundong ito. Pansamantala, huwag nating gawing permanente ang ating buhay dito sa mundong ito. Kasi pag ginawa nating permanente na yung ating buhay, taga rito na tayo. Hindi na tayo nangingibang bayan. So habang panahon, andito tayo, mamatay ka, andito ka. Samantalang kung halimbawa, nangingibang bayan ka, maaaring maiwanan na yung katawan mo na yan, mabubulok yan, babalik yan sa pagiging abo, pero yung espiritu mo, buhay, may bagong katawan, yun ang pinakamasarap na nangyari sa buhay natin na tayo po ay narito. Pansamantala. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.